Nakatayo ka sa ilalim ng isang namamatay na ilaw sa kalye. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa iyong balat. Sa iyong mga kamay, hawak mo ang isang bagay na perpekto. Isang bagay na sigurado ka, gusto niya, ngunit wala siya. Ang tanging naroon ay ang kanyang anino. Isang mabilis na paglaho sa dulo ng eskinita. Isang paalala ng isang pangako na hindi mo narinig na binitiwan niya. Nagtatanong ka sa iyong sarili, bakit? Ibinigay mo ang lahat, ang iyong oras, ang iyong atensyon, ang iyong katiyakan. Ginawa mo siyang sentro ng iyong mundo. At iyon mismo ang problema. Iyon ang madilim na sikolohiya na hindi mo nakikita. Hindi ka niya iniiwasan dahil may mali sa iyo. Iniiwasan ka niya dahil sa ginawa mo sa kanya. At kinamumuhian ng kaluluwa ng tao ang pagiging isang tropeyo. Ito ay isang hawla. Gaano man kaganda ang pagkakalikha nito, ito ang psikolohikal na prinsipyo ng reactance. Kapag nararamdaman ng isang tao na ang kanyang kalayaan sa pagpili ay nanganganib, automatiko siyang gumagalaw sa kabaligtaran na direksyon. Isang pag-aalsa, ang iyong kasiguraduhan, ay hindi isang regalo ng seguridad para sa kanya. Ito ay isang banta, isang deklarasyon na tapos na ang laro, na siya ay nahuli na ang kanyang kwento ay isinulat mo na para sa kanya. At walang sino man ang gustong basahin ang isang libro kung saan alam na nila ang katapusan. Isipin mo si Leo at si Elara. Si Leo ay ang arkitekto ng perpektong pag-ibig. Bawat araw, nagdadala siya ng isang ladrilyo para sa kastilyong itinatayo niya sa paligid ni Elara. Ang mga ladrilyo ay gawa sa kanyang mga papuri, kanyang mga regalo, kanyang walang sawang presensya. Sa una, ito ay paraiso, isang kuta laban sa malupit na mundo. Ngunit habang tumataas ang mga pader, nawawala ang abot tanaw. Ang kuta ay nagiging isang kulungan. Ang kanyang pag-ibig, na dating isang kanlungan, ay nagiging isang kisame na pumipigil sa kanyang paglipad. Hindi kinamumuhian ni Elara si Leo. Kinamumuhian niya ang pagkawala ng kalangitan. Kinamumuhian niya ang pakiramdam na ang kanyang mga pakpak ay pampalamuti na lamang. Kaya isang gabi, habang si Leo ay nagdadala ng isa pang perpektong ladrilyo, si Elara ay naghahanap ng bitak, isang maliit na siwang, isang pagkakataon upang makahinga ng hangin na hindi pag-aari ni Leo. Ang kanyang pag-iwas ay hindi isang pagtatakwil sa iyo. Ito ay isang pagtatangka na iligtas ang kanyang sarili. Ang nice guy na masyadong sigurado ay hindi nakikita ang babae. Nakikita niya ang nararamdaman niya ito. Nararamdaman niya ang pagkabura. Ang kanyang paglayo ay ang kanyang paraan ng pagsigaw. Narito ako. Isa akong tao, hindi isang konklusyon. Ang kabalintunaan ay ito. Ang pagnanais na makasiguro sa kanya, ang siyang nagtutulak sa kanya palayo. Ang iyong takot na mawala siya ang siyang nagiging sanhi ng kanyang paglisan. Ang kapangyarihan sa anumang relasyon ay nasa kung sino ang mas handang umalis. Sa iyong pagiging sigurado, ibinigay mo sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ginawa mo siyang reyna ng chessboard, at ang tanging galaw na natitira para sa kanya ay ang patalsikin ang hari sa tabla.
Kaya anong gagawin mo? Hahabulin mo ba siya? Magdadala ng mas maraming ladrilyo para sa kanyang kulungan, na lalo lang magpapatunay sa kanyang desisyon na tumakas? O titigil ka? Hahayaan mo bang mahulog ang ladrilyo sa iyong mga kamay? Ito ang pagbabago, ang pag-unawa na ang tunay na atraksyon ay hindi nakasalalay sa katiyakan. Ito ay nabubuhay sa espasyo ng posibilidad, sa misteryo, sa kalayaan. Upang maakit siyang muli, kailangan mong bawiin ang kapangyarihan na ibinigay mo. Kailangan mong maging handang umalis din. Kailangan mong sirain ang kastilyong itinayo mo sa iyong isipan. Ipakita mo sa kanya na ang iyong mundo ay hindi guguho kung wala siya. Na ikaw ay isang buong kalangitan, hindi isang bakanteng lote na naghihintay na tayuan. Ang babaeng iniiwasan ang lalaking sigurado ay hindi naghahanap ng laro. Naghahanap siya ng kapantay, isang taong may sariling kaharian, hindi isang taong gustong sakupin ang kanya. Kaya bitawan mo ang katiyakan, yakapin mo ang kawalan ng katiyakan. Dahil sa anino ng pagdududa, doon muling sisibol ang tunay na pagnanasa.